Praise the Lord. Everybody say, God bless the bed. God bless us to bed. Thank you, thank you, thank you. Praise the Lord. At least mag-isa gamay na ta pero sadya man, no? Enjoy man, enjoy. Praise God. So, as a request everyone to please stand, open our Bible. The book of Genesis, chapter 28. Chapter 28, verses 11 to 12, and then jump to chapter 32, verses 22 to 30. And let's read Genesis chapter 28, 11, 12. And he lighted upon a certain place and tarried there all night, because the sun was set. And he took the stones of that place and put them for pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. And 32, verses 22 to 30. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, as he wrestled with him. And he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, What is thy name? And he said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For a prince that thou power with God and with men, and hast prevailed. And Jacob asked him and said, Tell me, I pray thee, thy name. And he said, Wherefore is it that thou askest after my name? And he blessed him there. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Praise the Lord. As I request our pastor to pray for the word this afternoon. Hallelujah. We come before the presence of the Lord. Hallelujah. Pray, God. Let your words, O God, I pray that your words will read far about. Pray that you lay your hands, O Bring the Lord. bounty of the Lord Speak sa to your mga people to this inspiration, word, O God. Open our mind, our God, understanding, O Lord. And wisdom, O God. And words to speak to your people, O God. Mga sa mga experiences, Lord. Di pa so nga, words, O God, that you want, O Lord. Hallelujah. Give us this afternoon, O Lord. Preserve us to afternoon, O God. Increase, O Lord, our faith in you, love. In Jesus' name. Amen. Again, everyone say, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated, saints. Praise God. I will entitle this message, Fighting for My Blessings. Napakig-away. Magapakig-away ako para sa ako mga pagpakamaayo. I will fight for my blessings. Okay, before we start, I will give a summary sa kabuhi ni Jacob. Para kilalahan na ito kung kita si Jacob. Jacob was the son of Isaac and Rebecca. Very good. High points. Okay, Jacob was the son of Isaac and Rebecca. So si Jacob, na siya'y kaluha. Ayan pangalan si Jacob. Isang pangalan sa twin ni Jacob? Esau. Very good. Esau. Para alaging, kicking. So, na siya'y kaluha. Ayan pangalan si Esau. And as born and fun, sa sulod sang chance ang ilang mama, nag-aaway na sila daan. Mga nagsuol, naman sa chance ang inahan, nag-aaway na. Sumama si Jacob kasi Esau. Napala sa chance ang ilang nanay, sling na sila na duwa. So, resolved na sila. And then, nakita po na, pagkagawas nilang duwa, nagawa si Esau, and so si Jacob. And then, when they grow up, si Esau ang iyang trabaho, pero siya kapang kanin, siya kapang nakupo sa mga mga manlak, mga hayop. Praise the Lord. And then, maunang iya luto or ginabaligyan sa earnings niya. And Jacob is a man of house. Grabe siya plain man na siya. Sa nanay pa housewife. Si Jacob mahilig siya magstay lang sa sulod sa balay. Hindi siya laagan. So, grabe siya kung sabi na sogo sa iya nga mama, maunang iya ginabuhat. He loves to stay. Mumura pa si Jacob, mura sa introvert. Hindi siya gusto nga magsigig. Laag. So, he loves to stay at home. And then, mauna nga,
favorite siya ni Rebecca. Love siya ni Rebecca, kaya nga, siya yung sige sugo ni Rebecca, sige puyo kay Rebecca, sa kasi si Rebecca na si Jacob. Okay? So, si Esau is the firstborn, so sa nation, sa custom sa mga Hudiyo, kung ikaw ang firstborn, ikaw din unang makadawat sa blessings. So, kung ikaw ang firstborn, ikaw po unang makasawa. Ikaw po na una, minyo. So, sa case ni Esau, supposed to be si Esau ang unang makadawat sa blessings because siya ang panganay, siya ang pamaguwangan. Pero ang nakita ko sa naging istorya ni Isaac, si Esau, niya kadto ka dito, mapangita ka dito sa hayop, kag imulutuon. Okay? Kag ihakad sa akuan, after that, i-bless ka. So, nadunggan ni Rebecca ang isulti ni Isaac. So, pagkadungog niya ato, ginistorya niya si Jacob. Kag isulti niya nga mo ni mahumaw ni buhaton ni mo, pagkuha ka dito sa karniro, niya ihawo ni mo, niya ihakad ni mo sa imong papa. Ningon ni Jacob, si Esau, na siya nga, ang sarili niya kamot, pagkat tayo mga buhok na siya na balahibo. Balbon. So, ano siya ka ng hairy, siya kayo na tao. So, ang ibuhat ni Rebecca, nagbuhat siya sa sinina nga, hindi maibaw ka, ni isa mo, hapit na siya, hindi nakita, tungkol sa iya katigulang mo. And then, so mga nag-ibuhat niya, so nagpadool si Jacob, pero ikaw ni Esau, niyang imong kabuhat, murag si Esau, pero imong tingog mo na si Jacob. So, naibaw ka na ni Esau, pero hindi siya ginapon, convince nga dili na si Esau, adin si Esau ang iatuba. To make the story short, i-bless niya si Jacob. So, ang tanan niya blessings na supposed to be para kang Esau, ngadto kang Jacob. So, everything, all the blessings na supposed para kay Esau, gihatag niya kang Jacob. So before that, akala si Esau, yung silang balay na gutong kaayo, then nakita siya pagkaon, nga ginaluto ni Jacob, nga humot kaayo. And then, ingon ni Jacob, makaon ka, hindi tumiran niya niyang magulang. Kaning nilataan. Nag-aata ka, pero ihatag mo sa ako ang imong birthright, ang imong pagkamagulang, i-transfer mo sa ako. So, si Esau, gutom kayo sa mga Kristiyano, basta gutom, wala na daw nangunat. Okay, basta makakaon. Praise the Lord. So, yung ginatag niya ang birthright. So, mauna yung tabo. So, because of that, ang blessings na parang niya na transfer ka, Jacob. And because of that, pagbalik na ni Esau, na kung naluto na niya na, ready na niyatan niya sa iya na papa. Then, pag-ingon ni Isaac, nag-Isaac ka? Na ako si Esau ng imong anak, kamagwang anak. Yakin sa liay kong ginbless na ako muna. So, nagtibog na si Esau, kay nga nung na ay gibless na iyo, nabawa niya na gipunto na siya ni Jacob. Gidisip siya ni Jacob. And then, because of that, suko kayo si Esau. Suko siya kayo. Nga grabe niya nila. Ingon sa Bible, Esau cried bitterly. Nga grabe nila niya. Nga nag-ayo sa sayaman, ang iyong siya, nga i-bless ko, pakamayuhasad ko. Pero ingon ni Isaac, wala na nahakad na ako tanan kang Jacob. The Bible says here, praise God, that kanang Esau cried bitterly. Grabe niya ang hilak. So grabe niya nga hangyo sa ang Isaac ang i-bless siya. Pero, in Genesis 27:34, when Esau heard the words of his father, basaho na ito, alisangan. Okay, and 30. Ano po there sa beside that? 30, 27:30. And it came to pass, as soon as Isaac had made an end of blessings of Jacob, so nahumanan niya blessing Jacob, and Jacob was yet scarce gone out from the presence of Isaac, his father, that Esau, his brother, came in from his hunting. So nahumanan niya ang blessing, pag humanan sa blessings ni Jacob, nihawak na siya pag-abot ni Isaac, gikan sa iya pagpangayam. Okay, 31. And he also made a savory meat. So natuwa ko siya, lamiang pagkaon mo. Lamiang pagkaon mo. Butangan na ng pagkaon lang. Pag-lamig. Ang pagkaon. O iyang ginalangat ko sa iyang amahan. O siya miingon ka niya, pangon amahan ko. O kaon sa
aron ikaw magpanalangin ka na. Nga kabangon ka, Papa. Nga kauna nga akong giluto kay para pakamayuhon mo. Pakamayuhon mo ako. And then, next. 33. Ano ito ba? And Isaac, his father said unto him, niya si Isaac niya nga mahami nung kinsa ba ikaw? Ug siya mitubag ako ang imong anak ug ang imong kamagulangan nga si Esau. Okay, next. Unya si Isaac mikurog o sa hinabihan nga gayon ug mingon kinsa man niayang ni anhi dinhi ug nangaya mo nadala ni kanako ug ikaon na ako ng tanan sa wala pa ikaw mo abot ug siya gipanalangyan nako ug oo ug siya mahimong bulahan. Di ba? Sa kabalo niya nga di ay to anak si Jacob. So dapat sa pagdumugi pala sa ngalan sa tingog ni Jacob, dapat ano na siya. Nagmuna na siya. Sa pagkadungog ni Esau sa mga pulo sa iyang mahalit, siyabaw siya sa ilabihan o pait na pagsiyabaw. Pait na pagsiyabaw. O miingon sa iyang mga panalangin ako usab o hamahan ko. Yung sao man niya kay Wainay na bilin. Praise the Lord. Kay 35 na din. O siya miingon, minani ang imong igsuon uban sa limbong o mikuha sa imong panalangin. Sa gilimbungan niya si dili lang si Esau ang iya gilimbungan. Ang iya po nga amahan, iya po gilimbungan. Praise the Lord. So, dili lang si Esau ang i-deceive ni Jacob. Okay, so mauna ko siya na itabo, pagkadungan ni Esau, grabe niya nga kasukok kang Jacob nga gusto niya paksyon si Jacob. Gusto niya paksyon si Jacob because sa gibuhat ni Jacob. So, ang gibuhat sa iya nga mangingon ni Rebecca, nga ato ka dito sa duog sa akong putol, sa akong igsuon, nga si Laban. Nga dito ka magpuyog kay antod nga mahuman ang kasukot ni Esau. Antod nga sali. Oo. So, nagustahan na na siya Alright. So, katuto tayo sa 43. 27:43. So, gisugo ni Rebecca, nabusa karon anak ko, tumana nga akong tingog. Sa ino, ang start niya sa tanan nga problema is Rebecca. Mama, niyo mo na ang problema ni Carlos Yulo. Relax. So, mga lisa si Rebecca, gini ang nag-upisa sa tanan. So, siya ginagapat ay diya kang Jacob. Pagsa yun? Kasintiyan ito pa ni. Oh, si Jacob, ito sa una-una ni Jacob. Praise the Lord. Kasi sample pa ni. But tungkol sa mama, si Rebecca, nagtama ko ng mga advices sa mga mama, dapat isakto yun para pindog o kagiyong ngadto ang laban na akong isuot dito sa haran. Sige, pakadto niya si Jacob sa ato na puyo uban kaniya sulod sa pipila ka adlaw. Hindi ko niya pipila lang ka adlaw. Mga 1 week ka lang dito. After 1 week, kasi nung mga kapungot sa imo, mahanaw na ang kapungot sa imo isoro. Ingon niya, pila lang ka adlaw. Pila ka adlaw lang mo no. Pero nabutan ng pila ka tuway siya kung wala gid. Praise the Lord. Ingon niya, hangtod nga mawala na kalibot-dot sa imo igsuon bato kanimo og nga malimtan niya ang imo gibuhat kaniya. Unya magsugo ako ug ipakuha ko ikaw gikan dito. So ang promisa ni Rebecca kang Jacob, kumahana nga atong kalibot-dot ni Esau, so magsugo siya nga kuha ko dito si Jacob sa haran at ibalik sa ila nga balay. Ipakuha ko ikaw gikan dito nga nang mawatan na ako kaninyong duwa sa usa lamang kadaw nga kung sa konsekwensya iya gibuhat. Dili lang usa ka bata mawala sa iya. Duha niya ka anak mawala sa iya because sa iya gibuhat. So ingon ni Rebecca niya after pila ka days nga mawala na ang likod ka pili niya nung murag ikuan ni Jacob to lusik or kanang biskwit si Esau after pila ka days mawala lang iya likod. Praise the Lord. Nga ipakuha niya dito si Jacob. Pero let's go sa atong verse. And enlightened sa iya nga pag-travel di ka sa iyang balay padung dito sa lugar ni Laban, nakaabot siya sa duog nga gitawag nga Luz, L-U-Z, or gitawag niya nga Bethel.
So, ganina, Bethel is Beth, house, El, God. So, Bethel means house of God. And then, kanang gikapoy siya kay 28:11, Brother Jeff. And it like a certain place in Tari there. So, gikapoy ni si Jacob sa pila ka days niya nga travel. And then, pag-abot na niya dito, nagkuha siya sa bato o nahigda siya sa bato. And then, pagkakuha niya sa bato, okay? So, niya niabot siya sa usa ka dapit o may pabili dito sa tibuok nga gabi kay misalok na ang adlaw. Take note for the word misalok na ang adlaw, sunset. Kay sun was set. O mikuha siya og usa nga mga bato ni atong dapita nga iya gibutang ilalom sa iyang ulo o mihigda siya aron matulog ni atong dapita. Next. O nagdanggo siya nga diayo sa kahagdan nga gipatindog sa yuta o ang tumoy ni miabot sa langit o ang mga anghel sa Dios nagsaka kanao ini. So the dream of Jacob nga nakita siya hagdanan nga naay mga anghel nga nagapasaka og kanao kasi na nga hagdanan. So this is the time, praise the Lord, when Jacob received his first vision from God. Kung ano na kamauli siya ang time nga naka-receive na siya sa vision gikan sa Ginoo. So if you want to receive visions from the Lord, much better nga kung mag-ilay down ninyo ang inyong ulo, praise the Lord, make sure it is the rock, praise God, which is Jesus Christ. Right. If we want to receive something from the Lord, praise the Lord, we must lay our head, praise God, on the stone, which is Jesus Christ. Not in the stone, not in the world, not, praise God, sa mga butang sa kalibutan, but in the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2, verse 20, we are built upon the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstones. If we want to receive visions, praise God, we must lay our head always, praise the Lord, sa pulong sa Ginoo. Always, praise God, kay Jesus Christ. Okay? It is very important, praise the Lord, that we lay our heads to the things that will give us visions from God and will lead us to the things that God wants for us. Hallelujah! Maalanin doon ni Jacob, kay balo siya kung asa niya ibutang ang iyang ulo, kay balo siya kung saan niya gamiton, praise God, para makakuha sa vision sa tubangan sa Ginoo. Praise the Lord! In John chapter 1, verse 51, naging si Jesus Christ when He was talking to Nathanael, sa nagapa-istorya sa kay Nathanael, naging on siya, and He said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So Jesus interpreted that the ladder is referring to Himself. The ladder, praise God, hallelujah, from heaven, praise the Lord, to earth, is Jesus Christ Himself. He is the way, the truth, and the life. Praise God. Siya ang dalan, padulo pa langit. Praise God. So Jesus Christ is the way, hallelujah, from earth to heaven. So what Jacob saw was actually a prophetic vision of Jesus opening up the way to heaven. So wala na tayo laing dalan. Kung gusto na tawad ko sa langit, praise the Lord, wala na laing dalan, only Jesus Christ. So the Lord promised Jacob many things in that dream. Kadaghan, praise the Lord. Actually, pagkakita sa Jacob sa kanang vision, daghan kaayo ang Ginoo nga gipromisa sa iya. But because in that time, hallelujah, Jacob is still carnal. Dili pa siya mauna ng spiritual nga tao. So ang mind ni Jacob is still carnal. Earthly pa. Ang iya nga una-una that time, praise the Lord, pagkakita niya, ang iya ginauna-una is he wants security, earthly security, he wants provision, he wants blessings, he wants, hallelujah, health, financial prosperity, maunang iya gipangayo din. And in 28 verse 20, and 28 verse 20 to 22, si Jacob nagpromisa sa nagimo sa vow sa tubangan sa Ginoo. And Jacob vowed a vow. So after ato nga nakita niya ang visions, after nakipag-istorya sa Ginoo, nagimo sa vow. Okay, Genesis. O siya ko nagimo sa usa ka panumpa. Nga nagingon ko ng Dios pag-uban ka nako o pagbantay ka nako ning dalana nga akong gilakpan o magatag ka nako og kanunon og bisti nga isulo. Next, Brother Jeff. O nga ako makabalik nga malinawon ngadto sa balay sa akong amahan ang Ginoo, ang Ginoo mahimo nga akong Dios. Okay, next. Unya kini matuwa nga akong gipatindog imo sa usa ka haligi mahimong balay sa Dios o sa tanan nga imong gihatag kanako ihatag gayud nako ang ikapulo kanimo. So this is the time that Jacob
i-bless sa Ginoo, kung protektahan sa Ginoo, kung pasuluban sa Ginoo, sa mga sinima, kung wala siya mag-akal sa iyang 10%. Praise God. In this time, hallelujah, the mind of Jacob is like, ginaano niya ang Ginoo, kanang gahatag siya, o sa nagani, gina-bargain niya ang Ginoo. Kung i-bless mo ko, mahatag ko sa akong tithes. Kung i-bless mo ko, pangamayon mo ko, kanang mahatag ko sa akong apart. Praise the Lord. So what if na kung wala siya blessings? What if kung wala ka na naging pagsulti ka sa Ginoo, wala na akal siya, so hindi siya mag-akal sa iyang apart? God has occasionally shown us many heavenly things in our lives, but we have been over-preoccupied with earthly possessions. Actually, kung tawag mo ang Ginoo, daghan sa mga alangit no, ng mga butang na ginahakal sa atua. But because ang atong nga mind, puno siya sa mga adutanon nga mga butang, sinikalibutan niya nga desires na mga adutanon, bitaw nga kana gusto na ito nga kinahanglan i-bless sa Ginoo, pakamayon sa Ginoo, magdagan na kwarta, magdagan na business, nga na ba? Ang mga butang nga ginahakal sa Ginoo sa atua, dili na nato makita because occupied ang atong nga mind sa mga kanang dutanon nga mga butang. This is exactly how many believers treat God today. Ginabargain nila ang Ginoo. Okay? They desire only material comfort from Him. Mauna nga daghan kayo mga pastors karon ang ilang mga preaching, mga prosperity doctrine. Maunin niyo mo ato para magdato ka mo, para i-bless ka mo sa Ginoo, para makamayo ka mo sa para magdaghan ka mo kwarta. Most of the churches right now, the preaching is about prosperity, about money, about blessings. Okay? So, mauna, especially sometimes sa mga atong ulo nga nasa kamaturan, maupod na. Ayun, napakamayo, wala akong Ginoo, matutong, di ko yung simbaya, di ko mag-absent, di ko malate. Kung pakamayo, mo ko, Lord, ma-faithful ko. Iwat if karoon ko ng Ginoo, wala siya nag-provide. There are times nga, ang Ginoo, ginamaya sa mga delayed, profession. So, unsa buhaton nimo? Ma-rebel ka sa Ginoo, magsuko ka sa Ginoo, question mo ang Ginoo. Yes. Praise the Lord. Okay, such believers are actually doing business with God. Ang gawas ani, ginanegosyo ang Ginoo, gina-bargain ang Ginoo. Serving the Lord must be unconditional. Dapat napapangalaga nato sa Ginoo, wala siya kondisyon whether God will provide or not. Mga nablalingon ni Shadrach, Meshach, ug Abednego, whether ang Ginoo luwason ako nila or dili. Kung ang Ginoo magluwas dili kami gihapon magluhod sa sinangas nga image na gipuhat ninyo. So the serving God must be unconditional. Whether God will provide our needs or not, whether God will bless us or not, we will still choose to serve God. Praise the Lord. Dapat mauna sa may tumuluo. Praise God. Jacob didn't spend only days in Haran. Wala siya ingon ni Rebecca for sa pilang adlaw magstay ka dito. Kay kuhaon, kapakuha ka kag ibalik ta ka diri sa among balay. But kung natawin mo sa story, Jacob didn't stay only days. He stays there 20 years sa Haran. 20 years si Jacob. Praise the Lord. I don't know why is kaya naguwat siya mauna kadugay. 20 years before, praise God, siya nakagawas. So 7 years he served, di ba? Gusto niya pangasawa si Rachel. So gin-deceive siya ni Laban. Ang gihatag siya si Leah. He served again 7 years. Praise God for Rachel. Yung mother brother, 14 years. Para kang Rachel. So, kaya na ba? Sister Irene, 14 years. Para kang Rachel. And 6 years para sa mga hayop. So, 20 years. Jacob spent 20 years of his life grabbing earthly things. Grabe ang pagdako ni Jacob. Okay? He had families. Hindi na ko sa kasawa. Pila? Kung i-appeal na ito ang... maganda ito. Bagay ito ako sa schooler. Okay? 2. Appeal sa mga nurses. Upatanan. Praise the Lord. Nasa pamilya. He has a good family. Nasa yusi ka anak na lalaki. Nasa unang usa ka anak na babae. Nasa upat ka duha ka asawa. Duha ka concubines. Praise the Lord. Mareklamo ka pa na ito sa mga blessings para nimo. God blessed him. Praise God. When it comes to family, Jacob was so blessed. When it comes to family. When it comes to cattle, animals, and sa sheep, praise the Carnero, kandeng, tanan,
Jacob was blessed. Camels, he was so blessed when it comes financially. He prospered so much, praise God, in the land of Haran. He became very rich. Praise the Lord. That's my question. This pa nga nung grabe kaya ako nagpapakamayo ni Jake, bis nga mauna itong gibuhat niya nga ang isaw. Nga i-bless niya po si Jacob. Nga mauna itong iya gibuhat sa iya amahan, sa iya nga igsuon. Because God is faithful to His promise. The blessings ni Isaac para kang Jacob, He fulfilled dito sa Ginoo. God is always faithful to His promises. Praise God, despite na makabuhat mo kasala sa itubangan. He is still faithful. So He blessed Jacob so much. Praise the Lord. Wala yan ito kinanta, wala yan itanaw ang ibuhat na sayong ni Jacob sa iya nga igsuon o sa iya nga mahal. He blessed Jacob. Wala ito nag-hinder, praise God, sa pag-bless ng Jacob. So ang Ginoo, nagtipid sa iya. Praise God, give ang iyang away. Gitagaan siya kanang gipakaon sa Ginoo, gisalinaan sa Ginoo. Praise God. Gi-provide sa wala ang mga butang nga wala niya gipangayo sa Ginoo, ginahatag sa Ginoo sa iya. Nataw na ang iya lagi pangayo kung sana i-keep lang sa Ginoo sa iya dala i-protektahan na sa Ginoo. Pakanon na sa Ginoo. Kag salinaan sa Ginoo. Wala nang tulong niya sa gipangayo sa Ginoo. Pero ang Ginoo nag-provide sa iya asawa, nag-akasiya anak, nag-akasiya kahayupan. God, hallelujah, is blessing us, praise God, more than sa mga butang na ginayo lang sa Ginoo. More than sa mga butang na ginapangayo lang sa Ginoo. That is the God that we are serving. God, hallelujah, can provide us the things, praise God, na wala na itong ginapangayo sa iya. How much more sa mga butang na ginapangayo na ito? Praise the Lord. If God can provide us the things na wala na itong ginapangayo, for sure, hallelujah, 100%, praise God, God will give us the things that we are asking. Ang Ginoo maghahatag sa mga butang na ginapangayo na ito. Praise God, at Bethel, hallelujah, ang ingon dito, God, the sun was set. So, nagtunog na adlaw, naggabi na. It indicative, praise God, of what was happening in Jacob's life. Mauna ko sa ang sign that Jacob will face, praise God, darkness in his life. That is the start, hallelujah, nga masulod na si Jacob, praise God, sa period na mag-experience siya sa kangit-ngit sa iyang kabuhit. Grabe nga kangit-ngit ang agihan ni Jacob. So he then spent 20 years, praise God, in the hand of Laban. Sa pag-stay niya kay Laban, ang tanan niya nakuha niya kay Laban, puro ka ng deception. Praise God. Gideceive sa ni Laban for how many years and how many times sa gideceive ni Laban. Pero wala ang ginabutan sa Bible na nagreklamo si Jacob. What good about his attitude is, kaibalo siya kung saan gibuhat niya. And wala siya gareklamo, wala siya nag-complain, wala yung giaway si Laban. He remained, praise God, humble sa tubangan ni Laban. Isang pwede na niya si Laban. Praise God, but after 20 years, hallelujah, after 20 years, praise the Lord. Hallelujah, kung ano sa Bible, when the time is right, the Lord will make it happen. 20 years, after 20 years, Jacob is now ready na magawas na sa mga kamot ni Laban. And ingon niya in Genesis chapter 31, verse 7, and your father had deceived me and changed my wages 10 times, but God suffered him not to hurt me. So bisag kapila na siya i-deceive ni Laban, pero ang Ginoo nagtipid yapon ni Jacob. Na dili siya pagbuhatan sa mga protektahan sa giyapon sa Ginoo. Sa case ni Jacob, the law of sowing and reaping took place, praise God, in his situation. Kung unsa ang imo gitanong ang imong ginimo, kung unsa ang imo gibuhat ubalik ginimo. So God is a fair God. Ang Ginoo nagalantaw, nagatanaw gyud sa mga butang nga ginabuhat nimo sa imo igsuon, sa imo mga pamilya, sa imo mga tao, sa imo palibot. Praise the Lord, nakita ka sa Ginoo, and God will let you experience kung unsa ang imo gibuhat. Kung nagatanong ikaw sa dautan, mag-aani pud ka sa dautan. As well as kung nagatanong ka sa mga maayo, mag-aani pud ka sa mga maayo. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. What Jacob stood, hallelujah, he did reap. Kung unsa ang gitanong ni Jacob, ginani gyud niya.
If he experienced it many times, hindi na kausa lang niya ginisig si Esau, pero experience ng Ginoo sa pabalik-balik, praise God, the deception, praise the Lord, until he will realize kung saan ibuhat niya. So imagine mo 20 years, sa every time na buhat ko nilaban sa iya, praise God, nangabutang maununaan niya kung saan ibuhat niya kang Esau. Praise the Lord, in the first time na gindeceive sa nilaban, I believe, praise the Lord, that time na yung naanan niya kung saan ibuhat niya kang Esau. Yes. Praise the Lord. And wala kang hindi na usa. Many times sa gindeceive ni Laban. So many times, every time na ma-deceive sa ni Laban, mauna-unaan niya kung saan ibuhat niya, praise God, sa iya amahan o sa iya igsuon. That is a torture, praise God, para kang Chico. Sa iya una-una, before sa siguro matulog, or sa pagbataya sa pagkabuntag, ang iya una-una, naagiyapon, disil ng giyapon, sa mga butang naging buhat niya ang isaw. Mauna ang torture sa iya. Praise the Lord. For how many years, praise God, gina-torture sa iya past. Diba? Ang mga mauna nakatabok sa mga tumuluo, karon we are tortured, praise God, sa atong mga past. Mauna ginagamit sa niyawak, ang ginagamit ni Satanas para, hallelujah, mawala ang atong focus. For sure, for 20 years, he remained in that place because he was scared. Hadlok siya. Kung sa buhato sa iya ni Esau. Mauna nga, bisag lisod sa iya, bisag bugat para niya, he stayed in that place because he is scared. He was scared. Hadlok siya. Mauna sometimes, tungkol sa ato niya kahadlok, we cannot live in that one place. Wala talaga gawa sa ato niya comfort zone because hadlok kita kung nung sa may kapos sa ato sa gawa sa sila nga doog. Hallelujah. So Jacob was not only bound, wala lang siya na bound kang laban. Jacob was also bound by his conscience and his thoughts. Wala na si Jacob na priso ka sa ginatang buhat sa iyang laban. He is prisoned by his conscience kung saan gibuhat niya nga dautan at sa iya unang-una. Sometimes the greatest enemy of people, of a person, is his mind. Praise God. Diba? Ang greatest nga awal, ang araw ka, dako nga kaaway, dili ang kalibutan, dili ang yawa, kundi ang kawalingon ako niya, una-una at nagipusoon. Mauna siya dako ginako nga kaaway. Praise the Lord. But after 20 years, he decided, praise God, to leave Laban. And niya gidala ang iya panimala, gidala niya iya mga anak, gidala niya iya mga asawa, ang iya mga mananap, ang iya mga hayop, ang iya mga tanan mga servants niya gid dala ni Jacob, tanan niya nga mga na-acquired kasi na nga yuta gidala niya tanan. Indeed, kung una-una kung ipakamayo ni si Jacob, he was blessed. Praise the Lord in all aspects, in financially, praise God, in family, Jacob was so blessed. But besides despite sa mga pagpakamaayo nga nagawat ni Jacob, naasagi ako usa ka butang nga gusto gid niya pangayoon sa Ginoo. Di ba? Sometimes grabe niya pakigaway sa katong tao, hindi ta kapag ano di ko magbuhili mo, di ta kapag i-let go, as long as hindi mo ko pag-bless. Praise the Lord. Pero kung nagtahuli mo, bless na siya kayo, ano pag i-bless niya pangayoon, di bless na siya kayo. Praise God. So, when they left, praise God, the place, and ibaw nga nilaban na nilakaw si Jacob, praise God, hindi pangita itong iyang mga distiyos, wala na sila balay, wala siya ng mga butangan. So, gisunod niya ko nasa si Jacob. Pero before siya nakaabot sa doon ko nasa si Jacob, si Laban, di pa nabugo sa Ginoo. Nga, hindi mo pagtandugon si Jacob. Wala ka sa buhakon sa iya. Ngayon sa Bible, hindi ka makipag-istorya kang ako. Hindi ka pwede mag-istorya sa iya. Bisag maayo ka butang. Praise the Lord. Yan, either good or bad. Hindi mo pwede pag-istoryahon si Jacob. Pero gibuhat gyapon laban, may pag-istorya sa giyapon kang Jacob. Praise the Lord, mga unang protection sa Ginoo. Before pa ang tao, praise God, na may naala sa una-una nga dautan sa atong na pungga na sa stop na sa Ginoo. Before pa maabot din ang abutang sitwasyon sa tuwa, ang Ginoo nag-stop na daan. So ang Ginoo nag-stop ng laban, gin-warning nga niya si Laban nga wala ka sa buhakon kaya kung mauna ang pabor nga ginabutang sa Ginoo sa tuwaganan. Diba? Sometimes anak kita sa sitwasyon nung tangan na ay dautan na may namuna to, but because nakamot sa Ginoo, ang Ginoo, praise God, nagpatunga, ang Ginoo nag-stop sa sinakasitwasyon, wala ka na unsa. Ha? Wala ka na unsa, and because, hallelujah, sa pabor sa Ginoo.
praise God, I believe na agad hindi evil intention si Laban ng Jacob. Nagi siya mga utak, hindi na una-una. Yes. Pero ang Ginoo nagprotektar ka, Jacob. So may mga sitwasyon na wala kita kaibalo, nagalihok ni ay Ginoo. Nagalihok ang Ginoo, praise the Lord, na wala kita nakaibalo. Amo na nga salig kita sa mga sa ginabuhat sa Ginoo sa likod nato. Wala ka kaibalo kung sa amin na pagbuhat sa Ginoo, but I believe, praise God, all the things that God na ginabuhat niya is for us to be protected, para protektahan kita, para i-bless kita, para tagaan kita sa pabor. That is the God that we are serving. Praise the Lord. God will talk to people on our behalf. Ang Ginoo makipag-istorya siya sa mga tao on our behalf. Wala pa kayo balo kung paano niya ibuhaton, but God can talk to people, praise God, on our behalf. Right, amen. So, God, hallelujah, God is warning people na kanin, anak ko na, dili mo pa sa wala ka sa buhakon nga. Even the enemy or the mga demonyo, mga satanas, praise the Lord, dili siya kapadukol nato. Praise God, kung ang Ginoo mag-ingon niya, dili na siya pagkaluga. Praise God, ang time ni Job, praise God, ang ingon sa Ginoo, sige, nanduga sa pero hindi get pagkuha ang iyang kabuhi. Wala mabuhat sa satanas. Bisa ko sa ako niya, bisa madunot pa, bisa ano pang tanan niya, nga tibuok alawas ni Job. Praise God, pero wala din niya nakando ng kabuhi ni Job. Why? Because ingon sa Ginoo. So wala niya akong power sa satanas, praise God, kung isulti sa Ginoo, nga dili ka pagkadugon niya. Praise the Lord. The last word niya po is naa sa Ginoo. So, sa nakita ay na si Laban, praise God, grabe na mas gano'n niya kang Jacob. Grabe ang iya nga ipangsultik ng Jacob. Okay? Ipangita niya, bisag asa na itong mga Diyos niya, ipagsulod na itong ang tanan natin, ipagsulod na niya, para na mapangita niya itong mga Diyos niya. Remember that Laban is an idol worship man. Nag-worship sa mga graven images. Nag-worship sa mga Diyos. And, so gipakita niya dito sa mga tents, kag wala niya nakita, ang last na tent na isudla niya, ang tent ni Rachel. So, ang gibuhat ni Rachel, itago niya, ginikuran niya ang mga Diyos ang iyang amahan. And then, the time, praise the Lord, sa nakita ni Jacob na nagawa sa iyang si Laban, nga wala siyang dala, dili na siya nga time nakasultik ang Laban. For how many years, wala di siya nakasultik ang Laban? How many years, wala di niya gibalikan si Laban? But this time, nakasultik siya ang Laban. Grabe ang iya nga, ano na niya si Laban. Let's read Genesis chapter 31. 31, sa 37 there. 31-37. Mauna siya ang kaya mo nakita ay si Jacob o si Laban. Okay? Nya bisan o gisiksik ang tanan nako mga kaptangan. Unsa may imong nakita sa tanan nga mga bahandil sa imong balay. Ibutang ka na din sa tubangan sa ako mga kadugo o sa imong mga kadugo aron sila magkungkali ka natong duha. So wala ko siya may nakita agrabi matong kadugo ni gitago ni Rachel. Next. 28. Nining 20 ko katuig ako nagpuyo uban kanimo, ang imong mga bayi nga karmiro ug ang imong mga bayi nga kanding wala gayud kakuhai, wala usab ako makakaon og lagi nga karmiro gikan sa imong mga kanon. Karon pa lang siya nakakita mo na nga nag-fight back siya ba? Karon na pa lang niya napagawa sa tanan niya suhol sa iyang tagipusoon for how many years na niya gusto nga isultik ng Laban, karon pa lang siya nakapagawas. 39. Kadtong gitukom sa mga mananak ni lahat, wala na ako dad-aan nimo. Ako ang nag-abaga sa mga nangawalan ini. Gikan sa akong mga kamot, gipabayran nimo kini. Bisan ang gikawat panahon sa adlaw ikaw sa panahon sa gabi. So ang tanan ng mga nakalamatay ng mga hayop, tanan ng mga gikaot sa mga mabangis nga hayop, wala yung count ng Laban, i-count niya sa iyang heart. Sa ingon ni Ana ang kainit sa adlaw minukot ka na ako o katugnaw sa agabi o nung ang ako katulugon bibiya sa akong mga mata. Sumako pala ni sa ingon ni grabe ako ng pangabudlay. Diba? Kulang ko sa tulog permit. Nga grabe ang katugnaw pero giantos na ako. Grabe ang kainit pero giantos na ako. Di ako puyo sa imong balay sulod sa 20 katuig. Napulo ang bukat katuig ako nagalaga kanimo.
para sa iya anak ng mga babae. O kuno katuig ala sa imong kahayupan, o napulong ay gayon di usab nimo nga akong suhon. So 10 times siya gin usap-usap ang iya nga sweldo, ang iya nga bayad. Pero wala siya nagreklamo. Karon pa lang niya napagawas na nagibakin niya. Praise the Lord sa iya nga heart. Then, word ka man siya. Ang 42. Kung ang Diyos ang akong kamahal, ang Diyos ni Abraham, o ang kahadlok ni Isaac, wala ka magkuban tanako, sapagkat ituod pala kung taali mo ako karon nga walay dala. Diba? Di siya magtugot nga malakaw si for sure, yung sa kuling ni Jacob, di siya magtugot nga mulakaw si Jacob nga naidala. Wow, ito tanan kay makingon siya kay iya tanan. Kaya naman, niabot si Jacob sa harang nga walay dala, amo yala dala o galingon nang niya. Pero ingon niya ko ng Diyos sa iya amahan o ng Diyos ni Abraham o ang kahadlok ni Isaac wala pa mag-uban ka na ako sapagkat tinupala kung nung panimo ako karon nga walay dala. Ang Diyos nakakita sa akong kasakit mauling lindot sa tanan. Ang Diyos nakakita sa kasakit ni ako. Kung sa kabudlay sa akong mga kamot, ikaw ibad mo niya. Praise God. Hallelujah. Nakaibalo si Jacob. Praise God. Mauna nga wala niya gigisutihan si Laban. Nga naman siguro sa iyaw na una lang ibitay mo si Laban mag-ano sa iyang nakita ko sa Ginoo. Nakita sa Ginoo ang akong sitwasyon. Nakita sa Ginoo ang akong kasakit. Nakita sa Ginoo ang akong kabudlay. Mauna na pero hindi nila ni David ni Jacob. So mauna ingon niya, nakita sa Diyos ang iyang mga kasakit. Praise the Lord. So imagine, example, ikaw, for 20 years na nimo kinadala sa imong tagipusoon. Di ka magila, na nagasulti kasi ng mga pulong. Diba? Isulti nimo tanan nga bagay imong gibati, example, ikaw anak, nga naakay kanang laing buot sa imong inahan or sa imong amahan or kinsa man lang imong mga once ka isulti na nimo gawas nila imong luha. Diba? Once ka isulti na nimo makabug-at sa imong tagipusoon. I believe, praise God, this time when Jacob was nga nag-istorya sa kang Laban, nag-hilak siya. Praise God. Because ano siya, grabe ang pag-control ni Jacob sa iyang tagipusoon. Ingon niya, every time na ay buhaton si Laban niya, ang iya lagi nang na nakita ko sa Ginoo. Nakita sa Ginoo nga akong sitwasyon, nakita sa Ginoo nga ako niya kabudlay, kalisod. Praise God. Sa akin kita maupod na, di ba? Silent, ano naman Lord, nakita mo Lord na ako na sa akin. Nakita mo ang sitwasyon. Nakita mo Ginoo nga ako kabudlay, nakita mo tanan. Praise God. He knows our burdens. Ang Ginoo nakakita. Ginoo mo na ingon ni Job. Praise the Lord. And Job 23:10, but He knoweth the way that I take. Nakita sa Ginoo. Isa sa grabe sa kasakit ni Job. Kay balo si Job na nakita ka na sa Ginoo iyang mga kasakit. Mga giagian niya. Praise God. When it hath tried me, I shall come forth as gold. Praise the Lord. Sa pag-testing, praise God, sa kabuhi ni Job, hallelujah, mugawas siya, praise the Lord, ng parihos ang sa kabulawan. So the time after that, ang ilang pag-istoryahan ay nagbuhat sila Kobinan, nagbutang na sila sa separation na kung asa si Jacob, hindi pwede ka kato dito si Laban, kung asa si Laban, hindi pwede kato dito si Jacob. Then pagkabuntag, sa iyo sa buntag, ni lakaw na si Laban, ibalik siya sa iyang lugar. Okay. And what happened? Sometime na nawala na si Laban. Sometime na siparar na sila kadua. Sometime na wala na yung connection si Laban at si Jacob. Kung saan na nabo? This is the time na nagpakita ng anghel. Okay? And 31:55, and early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughters and blessed them. And Laban departed and returned unto his place. 32 verse 1, and Jacob went his way and the angels of God met him. For 20 years, praise the Lord, for 20 years, mao pa niya ang time na nagpakita ang anghel sa iya. Praise the Lord. So from the time sa Bethel, mao ni siya ang sunod na time na nagpakita ang anghel ka Jacob. So Jacob saw them again this time. Nakita balik ni Jacob ang mga anghel. He saw them again when Laban, praise God, na nagsiparar na sa ila. So separation from people nga naga-despise sa Ginoo, separation sa mga katawan nga naga-serve, praise the Lord, sa mga idols, separation sa mga tao nga nag-alagad sa kalibutan, praise the Lord, kung wala lang ako nakaugalingon, sa mga tao nga
your circles. Always check sa mga tao na kuyog nimo. Right. So, sometime na nagsiparar ni si Laban, mauna to ang time na nagpakita ng anghel. Praise the Lord. It's not na wala talaga ng anghel, praise God. Mauna dito siya ang time na nag-appear, no? The angels of God is always with Jacob. Ang mga anghel always kasama si pero wala sila nagpakita ng ako. They were with him the entire time. But nakita na sila ni Jacob sometime na nagsiparar na sila ni Laban. So angels, praise God, why is it na angels na pakita kay Jacob? Because naay pala tuton nga away si Jacob. And makakita sa anghel that time is a great encouragement para kay Jacob. Mauna sa natabukang Elijah. Nakita niya sa Ginoo sa Elijah, kinanglan sa someone yung mag-encourage so iya. Mauna naging padala ni anghel. So angels, praise God, even though they are higher, they are above than us, but they are ordained by God to be our servants. They are ministering, magtingon na ministering spirits, ministering angels. They are called, they are made, praise God, to serve the people of God. And to minister us. Hebrews 1:14, are they not all ministering spirit, sent forth to minister to them who shall be the heirs of salvation? Ang mga anghel, ginatagaan sila sa Ginoo sa obligasyon, praise the Lord, responsibilidad na tipigan ng mga anak sa Diyos. They are there, praise the Lord, to protect us, to guide us, and to cover us sa mga maabot ng mga dautan. Praise the Lord. Mauna nga, always kita nagpasalamat po sa mga nagpaginapadala sa Ginoo. Even this time, praise the Lord, dili nga kita ang dili karon. There are angels na nag-cover sa tuwa. There are angels na nag-kuyog sa tuwa. There are angels na nag-uban nato. Wherever we go sa pag-travel nato every day, sa pagbiyahe nato, sa pagtrabaho nato, sa pag-eskwela ninyo, you are not alone. Ang Ginoo nagapadala sa mga anghel para sa pagtipig sa inyo. Praise the Lord. So even Jesus Christ, hallelujah, sometime after sa niya fasting, ang ginapadala sa mga anghel to minister Jesus Christ. Diba? Praise the Lord. And sometime na si Elisha, katong nagatubas na nga grabe ang ilang mga kaaway. Ingon ni Elisha, nagpangamuyong siya nga, buksan ang mata sa niya nga servant. Ang nakita niya nga mga angels, praise the Lord, mga warrior angels, praise God, kung sa kadagan sila. Praise the Lord. So, mauna nga, wala kita nag-aaway, kita lang, we are not alone in fighting. We have angels around us na nag-cover sa tuwa. In Genesis chapter 32, verse 7, ingon din sa Bible, and Jacob was greatly afraid and distressed. Grabe ang kahadlok ni Jacob. Si Jacob nahadlok, hinabihan, gayon, kung nabalisa siya. Grabe niya kahadlok. Why? Naka-receive siya balita na si Esau padulong niya. Imagine mo, for 20 years, ang kahadlok ni Jacob na agi ako. Wala siya nawala. For 20 years. Imagine mo, for 20 years, every day siya ni mo mabatsagan ang kahadlok. Ang kahadlok sometimes, mauna siya makapaano sa ito ka na makapabagdaw na ito ba? Kanang murag di ka kakalihok, di ka kabuhat sa mga insakto because grabe na ako yung fear. Grabe kahadlok sa itong tagipusoon. So sometime, naging-confront siya ni Laban, sometime na nagtubasa kay Laban, si Jacob, nag-spoke up siya, nagbalik siya, nag-istorya siya. Praise the Lord. Pero sometime, kung si Esau nangyayatubangon, for sure, hindi sa kasulti. Walay pulong ang magawa sa bibig na kung why? Because guilty siya sa iyang iguan. Kabalo siya, nga naa siya gibuhat nga sayop kang Esau. And maunang niya ginahadukan for 20 years. For 20 years, maunang niya ginakahadukan yun. Nga nag-una siya, kumuha niya si Esau, paksyon ng usa ka pundo, at ano niya gibuhat niya, disipirit na niya ang iyang mga kahayupan, gindibay niya sa buwan. Kaya para, kung si Esau, di maabot yun, kung sa buhaton niya, ang isa niya ka-grupo, mga malagyo lang. Diba? Grabe ang mga grabe siguro mga una-una na nagkasulod sa ukok ni Jacob. So, gisipirit na niya, gindibay na niya sa buwan. Kaya para kung si Esau mag-atake, makapala
palagyo sa niya ang grupo, dili siya mautdan. Gi-make sure niya ang iya nga mga anak, ang iya mga asawa, ang iya nga mga hacks, ang iya nga mga kayupan nga makapalagyo. E bisan makuha ang hack na pa siya katunga. Praise God. And Jacob had been delivered by Laban, but he was oppressed by another Lord. He had wronged his brother, and you cannot do a wrong without being hunted by the force. Kasi ba makabuhat ka sa'yo? Dili ka kapalagyo. Ipangitao, ito lang, sungi ka na, nakapasong ka na sa mga ipangbuhat mo. So mauna siya kay Jacob. Every day, ginalagas siya, ginangano sa sangiya nga, konsensya. Pag mauni siya ang kapatay ng Jacob, mauni siya ang butang nga grabe ang struggle ni Jacob. So Jacob had a strength before Esau because of guilt. Wala siya usog, wala siya kaisog na matatubang ang Esau because guilty siya. So many Christians today are so hindered by memory of their past sins and failings. Mauna siya nakatabo sa mga Kristiyano ang ginabuhat sang yawa, ginabalik-balik sang yawa ang mga butang nga nabuhat ato atong mga previous mga walang matapis na maturan, maugya ko na ginabalik-balik sang yawa sa atunga. Praise the Lord. Before, praise God, si Jacob nagaling sa ilang balay mo ni Rebecca, pakuha niya dito sa si Jacob. Pero wala din nagtapos for 20 years, wala din sa may nakakuha kay Rebecca, Emmanuel, palihog. Man. Wala din sa may nagkuha dito kang Esau, kang Jacob. So nakaibalong siya nga until now si Esau, so kupagyapon ako. Kaya mo sa ako nga mama, kung okay na si Esau, pakuha ko din. Pero wala na ako hindi pakuha, it means until now, so kupagyapon si Esau na ako. Praise the Lord. So Esau was distressed. Mag-ingon ka nga distressed. You are afraid of what's going to happen in the future. Hadlo ka sa pwede matabo in the future. Okay, if you remember, sa usapang yung topic ako suicidal deception, praise the Lord, kanang mo sa mga nag-suicide ng mga tao because they are afraid, praise the Lord, kung sa may tabo sa ila in the future. Diba? Sa mga butang nga wala pa na itabo, sa mga butang nga pala-abuton pa lang, in the future pa. So, that is the stronghold, praise God, sa ginahimo sa yawa sa tuwa. Kaya Jacob, wala siya naka-escape sina nga stronghold na ginahimo, na ginabutang sa yawa sa iya. Because nakita ni Satanas na ay something nga wala pagit siya na repair, wala pagit siya na tablo, wala pagit siya na completely kayo, mauna siya gamiton sa yawa, pabalik-balik until, praise God, na maabot sa point nga ma-depress ka, maabot sa point nga ma-anxiety ka, maabot sa point, praise the Lord, nga dili ka na kaano because ka na ng mga butang. So Satan will find sa mga previous na ito na maging pagbuhat at ibalik-balik na sa tuwa. So while God using our minds to send questions in revelation, Satan is also using our minds to fill them with fear. Basta hindi ko makahuman eskwela, basta hindi ko makagraduate, basta hindi ko trabaho, basta hindi ko makatabang sa akong magdilikanan, basta kung sa akong future, wala ko kay balo. So hadlo ka. And because of that, nakita na sa Ginoo, grabe ang struggle ni Jacob. Grabe ang away ni Jacob sa iyang nauna sa iyang taging pusoon. And if we read it, let's go na sa katong verse na ito in chapter 32, verse 24. Praise God. Ang mauna ni siya after na niya, gipalabangan niya mga pamilya. Praise the Lord sa tabok sa Jordan. So gipalabangan niya. And nag-ausahan na lang si Jacob, nag-ausahan na lang siya nabili dito. And then, while nag-ausahan si Jacob, mauna to ang time na nagpakita na niyang anghel, ang lalaki. And it was a Bible, and Jacob was left alone, and there wrestled a man. Take note, dili si Jacob ang nag-wrestle sa tao. Ang tao
tao ang naglisod kang Jacob. Siya ang naguna, dili si Jacob. Naguna ang tao, pakikaway kang Jacob. Why? Nga nung dili si Jacob, nga nung siya ang naguna. Nakita sa Ginoo nga ini nga gibuhat ni Jacob despite nga because ng gibuhat ni Jacob, gikuha niya ang blessings, gikuha niya ang blessings ni Isaac. Praise God, mauna nga na-bless siya maayo. But even though he was blessed, praise God, pero ang rason nga nung na-bless ka is wrong. Sayo. Although you are blessed, praise God, pero kaya nga blessing, nagikan sa sayo, praise the Lord, wala kay peace of mind. Amen? Kung blessed ka man kayo, kung ina nga blessing, nagikan siya sa dautan, praise the Lord, wala kay peace of mind, hindi ka katulog karong. Dili ka kapuwing karong. Why? Because sa tanan ng mga blessings na dawat mo, kung dili siya makayo, kung asa na sa nagikan, praise God, sa giyapon, still is not a blessing. Kaya ang blessings, praise God, is ang greatest blessing na madawas ang tao sa peace of mind. Kung saan man iyang dagan sa kwarta, kung saan man yung mga milyonaryo, kung wala kay peace of mind, hindi ka matulog ng gabi. Yes, amen. Diba? Si Jacob, maunang milyonaryo si Jacob, pero dito siya katulog. Wala siya peace of mind. Everyday na lang adlock siya, kasi na lang siya lina sa wala o kay basin, mga abot si Isaw. Nakita ka sa Ginoo. Ang Ginoo, siya na mismo naguna ang Jacob. Kinanglan na mayon ko si Jacob para na ay magawas ang Jacob, para maabot ang time nga mangayon si Jacob sa blessing. Awayon niya si Jacob. Siya naguna, nag-intervene ng Ginoo, praise God, para makipag-away ng Jacob. So sometimes, sa nakita sa Ginoo nga yung mga sitwasyon ng Ginoo, siya nag-intervene, siya na nagamakita at pamahagi. Ginaano na sa Ginoo, gina-shake na sa Ginoo ang doon kung nasa ka. Why nga ako kung maulang yapon, hindi ka mag-step up, hindi ka magawas. God wants Jacob to fight for the things that belongs to him. Ang Ginoo, gusto sa Ginoo, makipag-away kita sa mga butang para nako. Dapat kinang mga butang ginaaway na nako para makuha siya nakon. God wants Jacob to fight for the things, praise God, na para niya. God wants Jacob to receive the blessings this time. Ang gusto sa Ginoo na madawat ni Jacob ang blessings, pero ano na, insakto na nga pamahagi. Kay para, hindi na siya pagbalikan. Wala na sa ibalik ang yawak sa iya. Maybe, praise God, din nga panahon, ang yawa na kasi Ginoo, bless ka tuon, pero asa na ni mo gikuha, gindisipin mo ang imo nga, igsuon, gikuha mo ng gikawat ng imo ang blessings, di na imuha. But this time, gusto sa Ginoo na isakto na nga pamahagi ang buhaton ni Jacob. God wants Jacob to receive these blessings because Jacob, hallelujah, fought for it. Jacob sacrificed for it. Jacob struggled for it. Wala na sa nga ikuha niya lang pareho dito sa tanong isaw. Na easy lang niya ikuha. Mauni nga time, may nga blessings, gin pakabudayan, hindi na sa ni Jacob. Naglisod-lisod din si Jacob, nagkasakit-sakit siya, nabali ang iya nga kalawasan na ni tungkol sa nga blessings. Praise God. This time, wala na sa i-accuse ang kayakang yawak ng ako. Wala na i-accuse ang yawak sa tuwa. Wala na i-accuse si Satan sa tuwa. Why? Because the blessing that we have received, praise God, gipakit-away o gipakit-bakot na ko. Because, hallelujah, kinang blessings para sa tuwa. Kasi po that blessings, di ba para kang Jacob. Hallelujah. God has a promise, praise God, kay Jacob. But because si Jacob, hallelujah, ginbuhat niya sa dautan, then, ang Ginoo maghahatag isa sa consequence. The question is, hallelujah, what is the blessings na ginapangayon ni Jacob? Ingon niya said, let me go for the day breaketh. And he said, I will not let thee except thou bless me. Ay, kung sa pagiging blessings, ang iyang pangayon, daga na siya kwarta, daga na siya hayop, daga na siya anak, daga siya dagang asawa. Kung sa pagiging blessings nga, kulang niya. Do you know? Kung sa pagiging blessings, ang ginapangayon ni Jacob, isa reconciliation. The blessings na ginapangayon ni Jacob, nga kaningon ni Jacob, kung pwede ko lang ibaylo, kung pwede na ako ipuli, sa tanan niya, nga kwarta nga na anak ko, ipuli na ako. A reconciliation na gusto niya, nga patawaron sa Isaw. Nga ma-reconcile na ni Isaw. Nga mabalik ang ina nga pagkaigsuon. Yes. Praise the Lord. Mabuhat na nato.
Nga mapag-away kita sa Ginoo para lang mapatawad ka sa akong igsoon, mapatawad ka sa akong inahan, mapatawad ka, praise God, sa akong mga pamilya. Mabuhat ka na to, praise the Lord, nga di na pagbuyan ang Ginoo, di na pag-let go ang Ginoo, as long ang Ginoo, di na siya magkakasin ng blessings sa tuwa. Nga gusto na imo nga makayo ang imo nga relationship sa imo nga igsoon. Praise God, of all the money that Jacob had, hallelujah, isa ka putang na gusto bigyan matabo ni Jacob is ma-reconcile siya sa iyang igsoon. Nga mabalik ang ilang nga pagkakamdalan ng duwa, ang pagkaigsoon nila nga duwa. Praise the Lord. And he said unto him, praise God, what is thy name? And Jacob, and said Jacob, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as prince thou hast power with God and with men that has men and has prevailed. Praise God. And another blessing sa ginapangayon ni Jacob, gusto na niya pulihan sa Ginoo ang ngalan. Hindi na siya gusto magamit sa ngalan ni Jacob. Every time na magamit sa Jacob, praise the Lord, Jacob is a deceiver, manugtunto. Praise God, ano yung sa Bisaya? Mangingilag. So hindi na siya gusto matawag ni Jacob. Hindi siya gusto matawag niya scammer. Praise God. Jacob, praise the Lord, wants, hallelujah, his name to be changed. Ang gusto niya, Lord, i-change na nga ako na nga. Hindi na ako gusto matawag mga kawatan. Hindi na ako gusto matawag ng drug addict. Hindi na ako gusto matawag na mangingilag. That's why, hallelujah, praise God, kitawag na siya nga Israel. Nakita sa Ginoo kung saan gusto ni Jacob na may tabo. He wants, hallelujah, his name to be changed. Hallelujah. And now his name is called Israel. Amen. Our name was changed, praise God, when the time we received Jesus Christ. Sa nagpagpato, kita grabe, kinahapon ng mga budlay para makadawat kita Holy Ghost. Sabi ng Holy Ghost, sa iyo na gawaon. Pagpakingaway na. Diba? Struggle na. Maunang pakingaway na ito niya para na madawat natin ng blessings that God will change our name, hallelujah, from being a, praise God, sinner to a person na ginawa sa Ginoo. Praise God. Kita sa mga kasasala, ginawa kita nga mga kanakan sa Ginoo. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. When the time Jacob was praying, in Genesis 32:11, deliver me, I pray thee, from the hand of my father, of my brother, from the hand of Esau, for I fear him. Yan uwasa ko. Nagrabi niya, nga naghangyo ko kanimo, di ka sa kamot sa akong igsuon, di ka sa kamot ni Esau, kaya nahadlok ako kaniya, tingali ko kani siya, o pakyo niya kami tanan. Grabe niya hadlok kay Esau. Gusto na ni Jacob na ma-stop na, nga maabot na ang time na hindi na siya maghadlok ng Esau. Nga maabot ang time na kumadunggan niya ang ngalan ni Esau, dili na kahadlok ang iya nga ma-feel kalipay na. Praise the Lord, that is the time na ginawa ni Jacob. Mauna siya ang time na ginawa niya kumadunggan ko ang ngalan ni Esau, dili kahadlok ang ako mga batsagan, kung dili kalipay. Amen? Praise the Lord. There is no greater blessings that Jacob can receive, hallelujah, than when he and Esau will reconcile and be brothers again. Siguro kayo mo si Jacob, kung ibabalik ko lamang panahon at ang oras. Sa panahon na wala dinlang, praise God, wala dinlang. Gintunto, praise the Lord, si Esau, buhako niya. Ibalik niya itong panahon. He will change everything. He will exchange everything. Praise God. Hallelujah. Para lang maging okay sila ni Esau. For 20 years, praise God, Jacob feared Esau. He feared what Esau could do to him and to his family because ang iyang gibuhat. So, bisag ang Ginoo nagapakamahayo kay Jacob, pero ang Ginoo wala lagi kalimtan, wala lagi kung anong ginusa ang buhat ni Jacob. Sometimes ang Ginoo gihugma sa tuwa pa lang, sa Ginoo gipangga kita maayo sa Ginoo, pero wala na kita tolerate sa Ginoo sa mga kasalanan na kinabuhat natin. God is not a God that tolerates sin. If we make mistake, praise the Lord, ang Ginoo mag-correct sa tuwa, ang Ginoo mag-rebuke sa tuwa, ang Ginoo mag-paagi sa mga konsekwensya. Praise God, but it will never stop
Hallelujah. God to bless us sa giyapon. Genesis 33:10. Praise God. Mga niya ang time nga nagkita ay na sila ni Jacob. This is the perfect time. This is the right time when Jacob and Esau met after 20 years. Praise the Lord. Genesis 33:10, I have found grace in their sight. Ingon ni Jacob ang Esau. 33:10? O siya ko, miingon, dili naghangyo ako kanimo, kung ako nakakaplag karon o kahimuot niya sa imong mga mata, dawata ang akong gasa, gikan sa akong mga kamang grabe. Din mga preparations ni Jacob, ginapat niya, naghatag siya 200 ka hunting, 200 ka 20 ka babae hunting, 200 ka mga kanakarniro, grabe nga, nag-give pa una niya dito ng Esau. Before sila magkita, pauna na nila yung mga gift, diba? Kasi pagkita ni Esau, mag-change ang mind ni Esau. But, siguro grabe man ang pray ni Jacob nung i-bless po si Esau. So, i-bless mo sa Ginoo, bless mo si Esau, dagan mo siya mga kahayupan. So, in fact, di ko tapagawa ko ni Esau ang mga gift ni Jacob. Dawata nga akong gasagitan sa akong mga amon, kaysa pagkatinuod, ang pagpakita na ako sa iyang imong nawong, sama sa pagkakita na ako sa nawong sa Diyos. Imagine? Pagkakita niya sa nawong ni Esau, nga mura nakita niya po ang nawong sa Diyos. Kahit idawat ni mo, ako uban ang haymo. We praise God. For the long time na huwag ni Jacob, gitubag na Diyos ang Ginoo ang iyang mo. Asa pakig-away niya, giakan na Diyos ang Ginoo ang iyang gipangayo. And ang Ginoo, praise the Lord, naghikot sa heart ni Esau. So gindawat ni Esau, actually si Esau, kadugay na ni Esau, gipatawad si Jacob. So gipangitan niya si Jacob, actually gipangitan ni Esau si Jacob. Mao na nga pagkaibalo niya nga si Esau padulong kay Jacob, grabe na adlong ni Jacob. Pero actually lang kay Esau is gusto niya nga makita ng iyang manghod. Yes. Amen? God knows what Jacob's greatest desire. He wants to give it to Jacob. Hallelujah. When the time is right. So the time is right. Praise God. So gihatag sa Ginoo. Grabe na ulan ni Jacob. Praise God. The second meeting kasama sang Diyos, sang Ginoo kag ni Esau, is sa duo kag gitawag ni Esau nga ani Jacob nga Peniel. So ingon diri in Peniel. And 32-31, and 13, Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face. Na nakita niya ang nawong sa Ginoo face to face, and my life is preserved. And as he passed over Peniel, the sun rose up upon him. So sa time nga sa Bethel, ang adlaw nitunod. Pero sa time nga sa Peniel, nakita niya ang nawong sa Ginoo face to face, ang adlaw ni sila. Nag-rose up ng adlaw, ni gawas ang adlaw. That is a sign, praise the Lord, that Jacob, praise God, survived, hallelujah, the darkest days of his life. Jacob survived, hallelujah, ang mga kangit-ngit, praise God, sa iya kabuhin. Now he is experiencing God's light sa iya kabuhin. Nahumana ang mga kangit-ngit na kabuhin nga season sa kabuhin ni Jacob. Praise God. Jacob has now finally overcome his dark season. So time will come. Kung nag-aagit kita sa mga panahon, praise the Lord, na murag ngit-ngit, sa mga panahon na murag disodyon, sa mga panahon na nag-struggles kita maabot ang time nga ang Ginoo maghahatag sa aton sa kahayag. Ang Ginoo maghahatag sa aton, praise God, hallelujah, sige nga, kahayag, praise God, na makita nato, ngayon na tanan ng mga ginagian naton, worth it gihapon. Amen? Worth it gihapon, na survive siya naton, praise God, na overcome nato tanan. Praise the Lord. God has finally changed Jacob's name. He no longer carries his bad name. Wala na ito ang iyang ngalan ng batik. So mga ngalan ako sa una ng mga batik, hindi makuha na sa Ginoo. Praise God, akong papa, wala na siya niya tawag na si Samuel Palahubog or si Samuel Maoy. Wala na siya niya tawag. Ang tawag na siya sa Samuel Propita. God changed our names.
bad names, hallelujah, and change it, praise the Lord, hallelujah, sa nindot na nangalan. We are not called sinners anymore. We are called, hallelujah, the sons and daughters, hallelujah, of God, hallelujah, of Jesus Christ. We are now, hallelujah, chosen generation, praise God, a peculiar people of God. Praise the Lord. As a request, praise God, everyone, to stand and give this to Pastor, hallelujah. God, hallelujah, the name of Jacob was changed to Israel. Praise God, it means God governs and God rules. Nasa kabuhin ni Jacob. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Just for one sentence we saw. When Jacob sleep